Yo! So what's up sa atin dito lahat, no? And of course, sa mga netizens na nanonood behind their screens. So, welcome to our Trash Talk, ang podcast kung saan hindi lang tayo nagta-trash talk, kundi tinotalk din natin ang mga isyong amoy basura pero may mabigat na katotohanan. Ako ang inyong host, Al, at bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong tanungin. So, kung paano kung isang araw ang tahanan mo ang maging tambakan ng basura? Hindi lang ito basta bakanting lote ninyo kundi yung mismong lugar na pinagmula ng malinis na tubig, mga pagkain at kabuhayan ng pamilya mo. So sa episode na to, kasama natin sina Aliana, Ani at Henrik. So hello guys! At today, i-reduce, reuse at recycle natin ang 25 minutong documentary ni Cara David na Ibinasurang Paraiso. So dito sa Trash Talk, hindi tayo nandito para mang-insulto Ang ita-trash talk natin today ay ang mga maling desisyon, maling sistema at mga maling issue na hindi dapat tinatapon sa limot. So kung ready na kayong hukayin ang katotohanan sa ilalim ng tambak na basura, let's get into the trash talk. Okay, so sa unang segment, i-reduce natin lahat ng mga kasinungalingan. Sige guys, eto, mag-i-start na ako mag-trash talk. Pero don't worry, hindi ito sa tao tungkol to dun sa issue. Honestly, habang pinapanood ko yung documentary, hindi lang ako nalungkot. Na-frustrate talaga ako ng sobra. Kasi imagine niyo yung dating tahimik at green scenery sa bundok ng mga Aita sa Sitio Tibag, little by little, nagiging bundok ng basura. Alam mo, nakita ko lang yun nga sa FYP ko sa TikTok. Tapos, ang una kong naisip, naku, another issue na naman dito sa Pilipinas. Pero, alam mo yun, habang pinapanood ko yung documentary, dun ko na-realize na hindi ito yung tipong issue na pwedeng scroll mo lang. Kaya nga, sabi nila sa mga kakapsyon, dapat walang mananahimik. Exactly. Kaya nga kung may dapat tayong i-trash talk, hindi yung komunidad ng Aita. Ang dapat nating i-call out ay yung maling desisyon at yung maling sistema. Kasi kung emergency man talaga noon yung problema sa basura, sapat bang dahilan yun para gamitin yung lupa nila kung saan sila nakatira para gawing dump site ang mga basura? At alam nyo guys, hindi lang basta household waste yun may mga hospital waste pa. So imagine niyo, hindi lang mabaho ang problema, health hazard pa. May risk pa na pagkalat ng hepatitis at iba pang seryosong sakit. Parang hindi na dump site parang biohazard zone na. Alam nyo guys, parang doon nagsisimula yung mas malaking tanong natin today, no? So, paano nga ba umabot sa punto na ang isang ancestral land ay naging tambakan na ng basura? So dapat balikan natin kung paano nagsimula ang lahat, no? Oo nga. So, throwback muna tayo. Nagsimula siya noong 2019. Ang sabi sa mga Aita, temporary lang daw yung dump site. Tapos, may kasunduan daw na bibigyan sila ng 10,000 monthly. Tapos, after a while, sabi sa interview nila kasama si Miss Cara David, hindi daw nila alam or wala silang record ng pagbigay ng 10,000 na yon. Tapos, sabi pa nila, hindi nila alam na may community sa lugar na yon. So, hindi nyo alam kung anong nasasakupan nyo? At saka diba may promises pa nga raw, may segregation daw silang gagawin. May pader daw na parang may pader pa daw na gagawin para daw hindi kumalat yung katas ng basura. Pero alam mo yung trust me bro na na-ending? Yung nag-usa lang yung mga promises, yung aabot daw na 78 million na rehabilitation, tapos dahil kulang daw yung manpower, tatabunan na lang daw muna ng lupa yung mga basura para hindi kumalat yung contamination. Grabe, ano yan? Out of sight? Out of mind? Wait lang, 78 million? So ang tanong, bakit pera ng taong bayan ang gagamitin para ayusin ang problemang nangyari? Parang ang ending, taxpayers na naman. Tapos yung mga Aita na naman yung sasalo ng mga gastusin. Sa mga pagkakamaling, hindi naman talaga sila yung gumawa, di ba? Exactly. Kasi para sa akin, doon talaga nag-start na maging unethical lahat. Hindi lang lupa mismo kasi yung naapektuhan. Pati yung kalusugan, yung pinagkukunan ng malinis sa tubig, yung pagkain, pati yung kabuhayan nila, tsaka yung mismong karapatan nila na manatili sa sarili nilang lugar. Kaya alam nyo guys, hindi lang to environmental issue na nangyayari dito. Yung typical na environmental issue, isa rin itong usapin ng justice, humanity, tsaka responsibility din ng mga public officials.
Oo nga no, parang habang nakikinig ako sa usapan natin today, may isang tanong talaga na pumapagabag sa isipan ko. So, yung tanong na yon, ethical ba talaga ang naging desisyon ng mga officials ng Subic? Like legit? Feel nyo? Para masagot yan, I think kailangan na nating i-trash talk ang mga issue gamit ang dalawang ethical theories na napag-aralan natin. So, ngayon parang it's time para i-reuse natin ang mga natutunan natin sa ethics. Alright, simulan natin kay Aristotle. Sa virtue ethics, ang pagiging moral ay hindi lang sapat na sumusunod ka sa batas. Ang mas importante ay kung anong klaseng tao o leader ka. So basically guys, sinasabi dito yung character natin bilang isang tao. So sa kaso ito, may dalang virtue ethics na feeling ko talaga kulang eh. Yung justice tsaka phronesis. Yung phronesis yung tinatawag na practical wisdom. Sige, unahin natin ang justice. Kung iisipin nyo, parang hindi naging fair yung nangyari kasi mas pinili ang mas madaling solusyon sa problema ng bayan kaysa protektahan ang karapatan ng mga Aita sa sarili nilang ancestral land. At honestly, alam nyo, hindi naman talaga matatawag na justice ang 10,000 pesos kung kapalit nito ang malinis na tubig, kabuhayan at kaligtasan ng isang buong komunidad. Oo nga, like, ano namang magagawa ng 10,000 na sa panahon to? Kahit tawagin pa nila yun na compensation. Parang hindi naman doon mababayaran yung nawalang kabuhayan, yung epekto sa kalikasan, tas yung trauma na rin na nararanasan ng komunidad. Kumbaga, hindi lahat ng bagay may price tag, hindi lahat ng bagay mabibili. Tama, oo. Totoo. At parang doon din natin makikita no, na hindi lahat ng sinasabi nating solusyon ay ethical. Kasi kung ang kapalit ng convenience ng ibang tao ay paghihirap naman ng ibang tao, then may mali talaga sa mga naging desisyon nila, di ba? Oo guys, tama talaga kayo dyan. Next naman, yung phronesis o yung sinabi ko kanina na practical wisdom. Simple lang to. Ito yung kakayahang gumawa ng tamang desisyon matapos isipin ang long-term na consequence. So, alam niyo yung nangyari sa Sitio Tibag? Parang nakita lang ng mga opisyal ay yung immediate problem sa basura. Pero hindi nila naisip o baka hindi nila nabigyang sapat na halaga ang magiging pangmatagalang effect sa kapakanan ng mga Aita. Oo. Tapos, girl, hindi naman yun eme-eme lang, hindi gawa-gawa lang. May findings Kaya nga mismo eh. yung DENR. Kasi, di ba, sabi pa doon, noong 2022, natuklasan nilang lumabag yung dump site na yun sa Ecological Solid Waste Management Act. Pero, Grabe. alam mo yung mas nakakagulat doon, kahit may violation na ilang years pa bago nagkaroon ng action para maipasara yung dump site na yan. Kaya nga, so ibig sabihin no guys, habang tumatagal yung process, patuloy pa din na nararanasan ng community yung maling desisyon at yung maling sistema na nangyari. Parang ang ganda ng usapan natin ngayon, pero gusto ko naman mag-shift naman tayo kay Immanuel Kant. Kasi kung si Aristotle ay tumingin sa character, si Kant naman, di ba, ay nakatuon siya sa moral duty. Gets niyo ba yung sinasabi dun sa classroom Yes. natin? Sa moral duty. So sinasabi ni Kant na hindi lang ang resulta ang mahalaga. Ang tanong ay, ginawa ba natin ang tama dahil yun ang tama? O may mga taong isinasakripisyo lang para makahanap tayo ng mas madaling solusyon, di ba? Oh, tapos, 'di ba sabi doon, isa sa pangunahing ideya ng formula, isa doon is yung pangunahing ideya ng formula of humanity. Sabi doon, dapat tratuhin ang tao bilang isang end, hindi bilang means to an end. Kung Correct. iugnay natin siya sa isyong 'yan, hindi lang lupa yung ginagawang tambakan ng basura eh. Yung mismong buhay, kalusugan at kabuhayan ng mga Aita, yun yung naapektuhan para lamang maresolba ang problema sa basura ng bayan. Exactly guys, tama talaga kayo dyan. Alam niyo yun, yung imbes na sila ang protektahan, sila pa ang pinaka nagsakripisyo. Para sila ang nagbayad ng presyo para sa problemang hindi naman sila yung gumawa. Tama. At parang doon lang natin makikita talaga kung bakit unethical yung mga nangyayari dun sa Subic, no? Kasi hindi na nila nirespeto yung dignidad tsaka karapatan ng mga Aita bilang tao. Diyos ko, tao din naman sila, di ba? Dapat pahalagahan rin naman sila. Especially kasi sila yung minority, indigenous people sila. Dapat pahalagahan talaga sila, di ba? Totoo, I agree to that. Tsaka meron pang isang sinasabi si Kant na tinatawag na categorical imperative. Sinasabi na dito na parang yung mga public officials merong moral and absolute duty na mag-uphold ng justice and protect yung vulnerable citizens and respect the law regardless nung self-interest nila, which in this case, yung convenience nga. Tsaka meron pa yung universalizability principle. Simple lang yung tanong dito, paano kung lahat ng opisyal ay gawin yung parehong desisyon nila? Tapos,
kung lahat ay gagawing dump site yung tahanan ng ibang tao kapag may emergency, matatanggap pa natin yun? Di ba malinaw na hindi? Hindi talaga. Very Actually, unethical. alam mo, Henrik, ang ganda ng tanong na yan kasi kapag bahay ng isang opisyal ang ginawang dump site, malamang hindi rin sila papayag o kahit sino namang tao, aayaw naman talaga dun. Sabi nga ng mga AITA sa documentary, kapag nagbebenta sila ng mga pananim sa bayan, sinasabihan pa sila na walisin nyo yan o igilid nyo ang kalat. Pero bakit nung sila naman ang naapektuhan, parang okay lang sa kanila na itambak ang basura. Doon mo makikita na alam naman nating mali ang ginawa. Oo, kahit, di ba sabi pa doon, sabihin nila na good faith sila, like, hindi nila alam na may community doon. Diyos ko, trabaho nilang mag-fact check muna, tapos makinig sa community, siguraduhin walang naaagrabyado doon sa project nila. Diyos ko. So ayun guys, so kahit magkaiba yung approach na nina Aristotle tsaka ni Kant, no, parang may iisa lang talaga na conclusion yung dalawa. Kasi sinasabi nilang dalawa na may mali talaga sa naging desisyon ng mga opisyal. Pero hindi natin pwedeng hanggang trash talk na lang tayo dito, mali yun. Dapat, since na-analyze na rin naman natin yung issue ngayon, I guess it's time to recycle our ideas. Para naman sa akin, yung unang step talaga is i-recycle muna yung tiwala ng community. Magsisimula yung totoong rehabilitation sa Sitio Tibag. At this time, dapat kasama mismo yung mga katutubong AITA sa bawat desisyon. Hindi yung pagpapaalam lang sila pagtapos na. Tapos dapat, di ba, True. yung kagaya dun sa documentaries, dapat yung municipal employees yung pupunta mismo sa tirahan ng mga AITA, hindi yung sila pa yung papapuntahin kasi hassle pa yun para sa kanila, sila naman yung naapektuhan ng mismo eh. So maraming salamat guys, no, at binigyan niyo ako ng oras para pag-usapan natin to today. At maraming salamat din sa mga netizens na nakikinig sa ating trash talk. So ngayon, parang iiwan ko kayo sa isang tanong. Kung hindi pa kayo galit, bakit